Sinabi ni Zofan na sabihin ng araw nila na sinwerte talaga si Kim, pero inihayag ba raw kaya nito ang buong katotohanan? Inilabas ng ating bida ang kanyang espada at sinabi sa lahat na hayaan nga raw siya ng mga ito na ipakita niya kung ano ba ang totoo. Pinadaloy niya sa Star Devourer ang kanyang kapangyarihan para makawala sila sa isang kakaibang ilusyon. Nagtaka sina Guiyu noong bigla na lang nag-iba ang kulay ng kanilang kapaligiran. Napansin rin nila na may mga nakakulong palang bangkay sa loob ng mga natagpuan nilang kristal. Mukhang ito na nga raw ang mga nawawalang miyembro ng Icefield Federation, lahat nga raw pala ng mga ito ay naging isa na lang malamig na bangkay. Nagsalita si Zofan at sinabi na ganito nga raw ang paglalabas ng katotohanan. Tinanong niya rin ang pinagdududahan niyang lalaki kung tatawagin pa ba raw niya itong Kim o ibabase na lang niya sa itsura nito ang kanyang itatawag. Inalis na ng halimaw ang kanyang balat kayo, sinabi nito na hindi niya nga raw inasahan na may makakadiskubre ng ginawa niyang pagpapanggap. Pinagpatuloy pa ng halimaw ang kanyang pagpapalit anyo hanggang sa lumaki na rin ang pangangatawan nito. Nagulat si Guiyu dahil hindi nga raw pala isang tao ang kanina pa niyang kausap na si Kim, napapaisip din siya kung anong klase ba raw ito ng halimaw. Nagsalita ang halimaw at tinawag ang ating bida, bago niya nga raw ito patayin ay gusto niya munang malaman kung paano nito nadiskubre ang kanyang pagpapanggap. Natawa ang ating bida sa tinatanong sa kanya ng halimaw. Pero sumagot pa rin siya at sinabi sa halimaw na kaduda-duda raw ang buo nitong katawan. Simula nga raw umpisa ay pinapanood na niya itong gumalaw na para bang isang payaso. Nagalit ang halimaw at sinabihan si Zofan nang wala raw itong karapatan na maliitin siya. Humanda nga raw ito dahil dudurugin niya ito ng pinung-pino. Gulong-gulo na si Guiyu kung anong klase ba raw ng halimaw ang nasa harapan nilang ito. Sinabihan niya ang lahat ng kanyang mga kasama na mag-ingat daw ang mga ito. 3 araw ang buntot nito kaya malamang ay isa itong intermediate level Monster King. Nagbigay ng babala ang War God System na nakadetect daw ito ng isang mutant monster. Isang araw itong Intermediate Monster King at tinatawag itong Three-tailed Crystalline Teeth Shadow Leopard. Napapaisip ang ating bida kung ano ba raw ang ibig sabihin ng fusion humanoid na ipinapakita sa kanya ng kanyang War God System. Umatake na ang halimaw at sinabihan ng ating bida nang maghanda nga raw itong mamatay, ipapakita niya nga raw dito kung sino sa kanilang dalawa ang totoong payaso. Agad na humarang si Guiyu para saluhin ang pag-atake na pinakawalan ng Three-tailed Crystalline Teeth Shadow Leopard. Nabahala si Guiyu sa lakas ng kapangyarihan ng kalaban nilang halimaw. Sinabihan niya ang lahat ng mag-ingat daw ang mga ito dahil isang araw intermediate level Monster King ang kanilang kalaban. Umatake na ulit ang Three-tailed Crystalline Teeth Shadow Leopard gamit ang pangatlo nitong buntot at sinabihan si Guiyu nang wag nga raw itong makialam at baka ito pa ang una niyang patayin. Nagsalita si Tan Aoshi at sinabi na kailangan daw nilang umatras dahil hindi nga raw nila kakayanin ang ganoong kalakas na halimaw. Tumawa ang Three-tailed Crystalline Teeth Shadow Leopard noong marinig nito ang sinabi ni Tan Aoshi, hindi niya nga raw hahayaan na makatakas ang mga ito. Bigla na lang humiyaw ng napakalakas ang halimaw para tawagin ang lahat ng kanyang mga alagad. Nangamba si Tan Aoshi noong makita nito na naroon na naman ang mga taong nakasabay nila kanina na nasa kontrol na ngayon ng halimaw. Bukod sa pagdating ng mga ito ay naroon na rin ang napakaraming Crystallized Teeth Shadow Leopard. Nag-alala si Tan Aoshi sa kanilang kalagayan dahil napapalibutan na raw sila. Kailangan nga raw nilang bawasan ang kanilang mga kalaban para magawa nilang makatakas. Tumawa muli ang Three-tailed Crystalline Teeth Shadow Leopard at sinabihan sina Tan Aoshi nang wag na nga raw ang mga itong umasa na makakatakas pa ang mga ito. Naglabas ng mga matutulis na ice shard ang mga dumating na Crystallized Teeth Shadow Leopard. Agad na ini-activate ni Guiyu ang kanyang shield skill para dumipensa sa sunod-sunod na pag-atake ng napakaraming halimaw. Nangamba si Guiyu noong hindi kinakaya ng kanyang skill at kalasag ang natatanggap nilang mga pag-atake. Sinabihan na lang niya ang kanyang mga kasama na tumakas na raw ang mga ito at huwag na siya ng mga itong intindihin. Nag-alala ang isang lalaki noong makita nito ang pag-atake na tatama sa kanilang captain. Mabuti na lang at agad na nakakilos si Tan Aoshi para protektahan ang likuran nito. Sinabi ni Tan Aoshi na mukhang hindi nga rin daw nila magagawang makatakas, ang tanging magagawa lang daw nila ay ang labanan ang mga ito.
Habang dumedepensa si Guiyu sa mga pag-atake ng Crystallized Teeth Shadow Leopard ay si Tan Aoshi naman ang nagpoprotekta sa likuran nito mula sa pag-atake ng mga tao na nasa kontrol ng halimaw. Sinabihan ni Tan Aoshi ang kanyang mga kasama na kailangan daw nilang mapatay ang Three-Tailed Crystalline Teeth Shadow Leopard kahit na ikamatay pa nila ito. Nang asar ang Three-Tailed Crystalline Teeth Shadow Leopard na paano nga raw siya ng mga ito papatayin gayong hindi man lang ang mga ito makalapit sa kanya. Inutusan na ng Intermediate Monster King ang kanyang mga alagad na iligpit na raw ng mga ito ang lahat ng mga salot na tao. Iwanan nga lang daw ng mga itong buhay ang ating bida para manguya niya ng pinong-pino ang mga buto nito. Hindi pa kumikilos si Zofan dahil patuloy pa rin itong pinapakiramdaman ang kalaban nilang halimaw. Inihinto na niya ang paggamit ng sense skill noong makaisip na siya ng paraan kung paano niya ang mga ito tatalunin. Inilabas ni Zofan ang kanyang espada at sinabi sa kanyang mga kasama na siya na nga raw ang bahala sa lahat ng kanilang mga kalaban. Parehas naman na pinigilan ni Guiyu at Tan Aoshi ang ating bida sa binabalak nitong gawin, mag-isip nga raw ito ng maayos dahil ilalagay lang nito sa panganib ang sarili nitong buhay. Sumagot si Zofan at sinabi sa kanyang mga kasama na wag daw ang mga itong mag-alala lalo na't isa lang namang Intermediate Monster King ang pinakamalakas sa mga kakalabanin niyang halimaw. Hindi naman makapaniwala si Tan Aoshi sa sinabi ng ating bida na isa lang naman daw itong Monster King. Napaisip din ang nagulat na si Guiyu kung may problema ba raw sa pag-iisip si Zofan, mukhang nababaliw na nga raw ito nang dahil sa nalalagay sila sa isang mapanganib na sitwasyon. Sinubukan muling pigilan ni Tan Aoshi ang ating bida, huwag nga raw nitong sayangin ang sarili nitong buhay sa ganoong paraan. Naglabas si Zofan ng malakas na sword aura para mabawasan na ang pag-aalala sa kanya ng kanyang mga kasama. Hindi na pinigilan ni Tan Aoshi ang ating bida noong maramdaman nila ang sword aura na inilalabas nito. Sa mga puntong yun ay doon na nag-umpisang kumilos ang ating bida. Mabilis niyang nilapitan ang mga halimaw at inatake ang mga ito gamit ang kanyang bagong espada. Wala ni kahit isa sa mga halimaw na ito ang nagawang makaligtas matapos ang mga itong atakihin ni Zofan. Nagulat ang lahat habang nanunood sa ginagawang pakikipaglaban ng ating bida, napapaisip sila kung sino ba raw talaga ang binatang ito. Napalibutan na si Zofan noong sabay-sabay nang nagsiatake ang mga Novice Monster Kings na Crystalline Teeth Shadow Leopard. Bukod sa mga halimaw na ito ay kasabay rin ng mga itong umatake ang mga kinokontrol na mga Starfall experts. Sa lakas at dami ng mga kalaban ay tiyak na mahihirapan maging ang isang intermediate level war god, pero hindi ito problema para sa ating bida. Agad na ini-activate ni Zofan ang suppression effect ng kanilang resonance link para takutin ang mga papalapit na Crystalline Teeth Shadow Leopard. Noong huminto ang mga halimaw ay agad niyang ini-activate ang kanyang battle sword technique na Splendid Sword Power para atakihin ang mga ito. Matapos niyang atakihin ang mga halimaw ay agad na niya ring pinatumba ang mga Starfall experts na nasa ilalim ng isang makapangyarihang kontrol. Namatay ang lahat ng mga Crystalline Teeth Shadow Leopard matapos ang mga itong atakihin ng ating bida. Sinigurado naman ni Zofan na hindi niya pupuruhan ang mga Starfall experts at patutulugin niya lang ang mga ito. Hindi makapaniwala si Guiyu na ganoon pala kalakas ang ating bida. Napapaisip naman si Tan Aoshi kung isa ba raw intermediate level war god si Zofan, napakabata pa nga raw nito kaya nakakapagtaka kung bakit ganoon na ito kalakas. Tinawag ni Zofan ang Three-Tailed Crystalline Teeth Shadow Leopard at tinanong kung gusto pa rin daw ba nitong nguyain ang kanyang mga buto. Sinabihan ng halimaw ang ating bida na mukhang iniisip na nga raw nito na magagawa siya nitong matalo nang dahil lang sa napatay nito ang kanyang mga alagad. Huwag nga raw mangarap ang ating bida dahil para sa kanya ay isa lang itong salot na madaling patayin. Mabilis na naiwasan ni Zofan ang tatlong buntot na ipinangatake ng halimaw. Habang nakikipaglaban ay naisip niya na may lakas nga raw ng isang intermediate level Monster King ang kinakalaban niyang Three-Tailed Crystalline Teeth Shadow Leopard. Pero mas mahina nga raw ang kapangyarihan ng halimaw na ito kung ikukumpara niya ito sa Flaming Scale Beast. Hindi nga raw ito magiging banta sa kanya na gaya ng huli niyang nakalaban na intermediate level Monster King. Naisip ni Zofan na dito na nga raw niya masusubukan ang S-Class Divine Weapon attribute ng kanyang bagong espada. Tumalon ng mataas ang Three-Tailed Crystalline Teeth Shadow Leopard para atakihin ang ating bida. Napansin ni Zofan na palihim din siyang inatake ng halimaw sa kanyang likuran.
Matagumpay na nadepensahan ng ating bida ang pag-atake ng halimaw sa magkaibang direksyon. Sa pagdepensa niyang iyon ay doon na rin niya ini-activate ang S-rank attribute ng kanyang divine weapon na Star Devourer. Nabahala ang halimaw dahil labis na nagdugo ang kanyang paa at buntot noong umepekto na ang S-rank laceration ng espada ni Zofan. Sa tindi ng tinamong pinsala ng halimaw ay hindi na nito nagawang tumayo noong bumagsak ito sa lupa. Shoutout kay Idol Jesselyn Logatok sa pagbibigay ng 125 stat points. Shoutout kay Idol Ralph Jr. Silanggo sa pagbibigay ng 120 stat points. Shoutout kay Idol Gemar LVR Technical sa pagbibigay ng 50 stat points. Maraming salamat po. Humanga si Guiyu habang pinapanood ang ating bida, halos maputol na nga raw nito ang buntot ng kalaban nitong intermediate level Monster King gamit lamang ang isang pag-atake. Napaisip rin si Guiyu na mukhang may lakas nga raw si Zofan ng isang intermediate war god level kahit na napakabata pa lang nito. Nagtataka siya kung bakit wala man lang silang nabalitaan noon na may ganoon na palang kabatang intermediate war god ang kanilang bansa. Natuwa si Guiyu at sinabi sa kanyang mga kasama na naiintindihan na niya raw ito. Malamang nga raw ay isang supreme genius si Zofan na sikretong pinapalakas ng isang organisasyon ng kanilang bansa. Sinadya raw talaga nitong itago ang totoo nitong lakas para sa mga ganoong pagkakataon. Mukhang ito na nga raw ang panahon para ipakita ng kanilang bansa na nakakaya na rin nilang tumalo ng mga ganoong kalalakas na halimaw. Hindi na hinayaan ni Zofan na makarecover pa ang halimaw at inatake na niya ito ng sunod-sunod. Lahat ng pag-atake na ginawa ng ating bida ay nagdulot ng labis na pagdurugo sa katawan ng three-tailed crystalline teeth shadow leopard. Pinilit ng halimaw na makabangon kahit na napakalaki na ng tinamo nitong pinsala. Nagtanong si Guiyu sa kanyang mga kasama kung talaga bang isang intermediate level Monster King ang nasa harapan nilang ito. Bakit nga raw parang mas nagmumukha pang masama si Zofan nang dahil sa ginagawa nito sa kalaban nitong halimaw? Naisip ng ating bida na malapit na nga raw maubusan ng lakas ang kalaban niyang three-tailed crystalline teeth shadow leopard, pero bakit nga raw mas nakakaramdam siya ngayon ng mas matinding panganib? Binalot ni Zofan ng kanyang kapangyarihan ang kanyang espada at sinabi na wawakasan na nga raw niya ang laban nilang ito. Humanda nga raw ang halimaw dahil dito na niya nga raw ito papatayin. Nagawa mang makabangon ng three-tailed crystalline teeth shadow leopard pero wala na itong sapat na lakas para makaiwas sa pag-atake ng ating bida. Natuwa si Guiyu noong makita nito na natalo na ni Zofan ang kalaban nitong intermediate level Monster King. Naisip ng ating bida na sigurado nga raw siya na napatay na niya ang halimaw, pero bakit nga raw lumalakas pa rin hanggang ngayon ang nararamdaman niyang ito? Napansin ni Zofan ang paggalaw ng mga hibla ng kapangyarihan na kanina pa niyang nararamdaman. Mukhang patungo nga raw ang lahat ng hiblang ito sa itaas ng minahan kung saan sila maaaring lumabas. Tinawag ng papalapit na si Guiyu ang ating bida at sinabi na napakahusay raw nito, nagpasalamat din siya dahil muli na naman daw sila nitong iniligtas. Nagtaka si Guiyu kung bakit daw napakaseryoso pa rin ni Zofan kahit na wala na silang kalaban, tinanong niya ang ating bida kung may masakit ba raw sa katawan nito. Binalaan ng Wasp King ang kanyang Master Zofan nang kailangan daw nitong mag-ingat, may nararamdaman nga raw siyang panganib na malapit sa kanila. Matapos itong marinig ng ating bida ay agad niyang sinabihan ang kanyang mga kasama na manatili na lang daw muna ang mga ito sa kanyang likuran. Sinabi niya sa mga ito na hindi pa nga raw nagpapakita ang totoo nilang kalaban. Naguluhan si Guiyu kung ano ang ibig sabihin ng sinabi sa kanila ni Zofan. May biglang narinig na boses ang ating bida mula sa kanilang itaas. Sinabi ng boses na ito na nasa punto na nga raw siya kung saan ay may sapat na siyang enerhiya para makagalaw. Napapaisip si Zofan kung ano na naman daw kayang klase ng halimaw ang sunod niyang makakalaban. Bumabiyahe ang dalawang sasakyan sa isang napakahabang lambak. Mga armored vehicle ang mga ito na pag-aari ng isang organisasyon. Sakay sa sasakyang ito ang mga war god na miyembro ng Icefield Federation Special Forces. Nagtanong ang isang lalaki kay Lieutenant General Jong kung ano raw itong kalokohan na ginagawa ng Icefield Federation. Ang danger level nga raw ng Starfall Elemental Mine na malapit sa Icefield Federation ay malinaw na nasa orange level na siyang pinakamapanganib na level. Pero nagsinungaling nga raw ang Icefield Federation tungkol sa danger level nito,
Inireport lang daw ng mga ito na nasa red level lang ang panganib para makakuha ang mga ito ng suporta mula sa kanilang bansa. Ngayon nga raw ay nawala na sila ng contact sa lahat ng mga War God combat teams na ipinadala ng iba't ibang lungsod. Sinabihan ni Lieutenant General D. si Lieutenant General Jong na ang Icefield Federation nga raw ang responsable sa insidenteng ito. Kailangan nga raw ng mga itong magbigay ng kompensasyon sa kanilang bansa nang dahil sa laki ng nawala sa kanila. Nangatwiran si Lieutenant General Jong at sinabi kay Lieutenant General D na hindi raw sila nagsinungaling at hindi raw itinago ng kanilang Icefield Federation ang katotohanan. Noong mga panahon nga raw na nag-report sila ay talagang nasa red level pa lang ang danger level sa Starfall Elemental Mine at nakakasigurado sila na makakaya ito ng mga War God level team. Pero hindi nga raw nila inasahan na magkakaroon pa ng panibagong problema. Binanggit ni Lieutenant General Jong na may isa raw palang Monster King level na halimaw ang malapit sa Starfall Elemental Mine na dumaan sa isang mutation matapos nitong maabsorb ang mga enerhiya ng mga elemental mines. Nagulat naman si Lieutenant General D sa sinabi ng kausap niyang general. Wala pa nga raw siyang nababalitaan na may halimaw na nakapag-mutate sa pamamagitan ng pag-absorb ng mga elemental mines. Sinabi ni Lieutenant General Jong na ayon nga raw sa nakalap nilang impormasyon ay dumaan na sa secondary mutation ang pinag-uusapan nilang Monster King. Nabahala si Lieutenant General D sa narinig niyang impormasyon. Ang mga dominators nga raw ng mga monster cave ng kanilang bansa ang mga tanging nagtataglay ng nakakakilabot na lakas matapos na mga itong dumaan sa secondary mutation. Pero matapos nga raw ang pagbagsak ng mga bulalakaw, ay wala na silang nabalitaan na secondary mutation maliban lamang sa Eastern Sea Monster Swarm. Naisip ni Lieutenant General D na wala naman daw silang nakita na kahit na isang Starfall Elemental Mine sa Eastern Sea kung saan noon ginanap ang matinding labanan. Napapaisip siya kung ang elemental mines nga ba raw talaga ang dahilan para magawa ng mga itong makapag-mutate. Sinabi ni Lieutenant General Jong kay Lieutenant General D na siguro naman ay nauunawaan na nito kung ano talaga ang nangyari. Hindi nga raw nagsinungaling ang kanilang Icefield Federation, nagkataon lang daw na bigla na lang nagkaroon ng isang napakalaking problema. Binanggit din ni Lieutenant General Jong na kasalukuyan nga raw na naglalakbay ngayon ang kanilang Federation's War God Special Team para iligtas ang mga War God team na ipinadala ng kanilang bansa. Ipinapangako nga raw niya na gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya para mailigtas ang mga ito. Naisip ni Lieutenant General Jong na naipaliwanag na nga raw niya ng mabuti sa mga namumuno ng bansa kung ano talaga ang totoong nangyari. Pero base nga raw sa kasalukuyang sitwasyon, malamang nga raw ay nasa malalim na bahagi ng minahan ang mga War God team na ipinadala ng kanilang bansa at nanganganib na ngayon ang buhay ng mga ito. Naisip niya rin na kailangan na nga raw makarating agad ng kanilang rescue team sa Starfall Elemental Mine para mas marami pa silang maabutan ng buhay. Kailangan rin daw nilang mapatay ang halimaw na dumaan sa secondary mutation, kapag hindi nga raw nila ito nagawa ay malalagay rin sa panganib ang kanilang Icefield Federation. Nabahala si Guiyu noong makita nito ang paglabas ng panibagong halimaw. Ang halimaw na ito ay isang intermediate Monster King na tinatawag na Starbat Monster King. Ito ang halimaw na kinakatakutan ni Lieutenant General Jong na dumaan sa secondary mutation. Nagtaka si Guiyu kung ano raw ang nangyayari, bakit nga raw hindi niya makontrol ang panginginig ng kanyang katawan. Sinabi rin ni Tan Aoshi na kahit nga raw aura ito ng isang intermediate Monster King ay hindi dapat sila makaramdam ng ganoong katinding takot. Nagbigay ng babala ang War God system na kasalukuyan daw na nasa proseso ng pagbabagong anyo ang Starbat Monster King at lubhang mapanganib nga raw ito. Naisip ni Zofan na kung kasalukuyan pa nga raw na nasa metamorphosis ang halimaw, ibig sabihin nga raw noon ay patuloy pa rin ang paglakas nito. Nagsalita ang Starbat Monster King at sinabihan ang mga nakikita niyang tao na hindi ba raw mas mabuti na maging puppet na lang niya ang mga ito at mapasailalim ng kanyang kontrol. Bakit pa nga raw siya ng mga ito lalabanan kung mas lalo lang titindi ang mararanasan nilang hirap? Napatakip ng tenga sina Guiyu noong bigla na lang maglabas ng kakaibang ingay ang halimaw, pakiramdam nga raw nila ay parang sasabog na ang kanilang mga ulo. Nagsalita ang Starbat Monster King at sinabi na magsiluhod nga raw ang mga ito sa kanyang harapan. Lalong-lalo na nga raw ang ating bida, ito nga raw ang kanyang magiging pinakamalakas na puppet. Ini-activate ng Starbat Monster King ang kanyang skill na tinatawag na Sonic Wave Silk,
oras ng araw para maging puppet niya ang lahat ng mga ito. Hindi na ituloy ng halimaw ang kanyang binabalak noong may bigla na lang umatake sa inilabas niyang skill. Nagalit ang Starbat Monster King dahil talagang lumalaban pangaraw ang isang ito. Nagsalita si Zofan at sinabihan ang halimaw ng sino naman daw ang gugustuhin na magpakontrol sa pangit na gaya nito. Humanda nga raw sa kanya ang halimaw dahil ipapatikim niya dito ang lakas ng kanyang bagong espada na Star Devourer.